Actually, sa 1 year, bitin pa. No? Bitin pa in 1 year. So, if you notice, no, why kita niya na State of the Province Address. If you notice, no? Kasi, I believe, no, na medyo nakukulangan pa sa nakong 1 year. No, but I confirmed sa akong mga staff, no, na sabi ko, sa 2028, no, my 3rd year, sabi ko, nga tanan, isasayok natin ang accomplishment for the term na 2025-2028. Well, sayok sa mga probably an accomplishment na aton masusunod, no, ang aton mga scholarship programs na ada din na nursing scholarship programs na damo na nato na buligan. Of course, medical field, no, kinanglan nato. Malakas kasi ang turnaround sa namang mga nurses dihan sa NSPH kasi nagiging stepping stone nila ang provincial hospital, and then after a year, 2 years, syempre nagawas, no, for, you know, greener pasture o na. So at least ang hindi nga atong mga scholars kaya sila return of service na hindi nila hahatag ang servisyo sa atong probinsya. Then also we also have our agriculture scholarship program, mga bagoy niya na kay nakita nato, no, for the past 10 years, no, kulang na nag-enroll mga agricultural courses dito sa UEP. So what we did is para ma-encourage na damo pa, no, kay kanungkol sa atong mga pasakay, no, idle lang sila yung adya na halos ka tanan nakuha criminology, education, no, pero sa mga agriculture courses wala. So this they have an option yun na salihan, no, kay ada sa atong backyard ang atong mga pasakay, no, adis Dondon ang atong provincial agriculture office andam maghatag sa mga kaangayan na fully para sa atong mga paratuma. Thank you. Sa side na infra na, in addition, so and continuing yung mga projects and yung mga big ticket projects. Of course, yung sa bridges, yung Bridge 1, Bridge 2, kasi tri-boundaries, which Go Varis, Kong Edwin, and Kong Iko are working with their counterparts Western Samar, sa Samar, Eastern Samar, na nilalatag din yung mga mag-connect yung mga tinatawag natin tri-boundaries. And of course, I would like to add also, kasi sa agenda ni Go Varis, yung health, importante sa kanya yung health services, yung mga facilities namin, 1 provincial hospital, NSPH, and 8 district hospitals. So, we continue to improve. I can say na we are doing good, but still, we need to do more to meet yung challenges ng health sector, health system sa aming probinsya. Thank you. Sa renewable energy, ongoing naman talaga na. And meron tayong bagong player ng Viva. Mag-launch sila by July. Pero so far, kasi ang direction ni Gov Harris is more on sa agriculture naman na mga investment. Nagpo-prioritize din tayo ng mga agriculture-related investors. For example, ang ating industrial park ng coconut, dayon na talaga siya within the year. Only that secure lang ang pag-purchase ng land, ng property ng investor here in near Catarban. Ito na direction niya na kay mga priority man ni Gov Harris now is sa agriculture is focused on coconut and rice. That's why babalikan naman luwat sa yung investor na karuyag mag-consolidate around 100 hectares contract farming sa rice para may naman may brand Northern Summer rice becomes a Northern Summer. So these are the direction.
So far, ang pinakamahupay manggod na accomplishment is investor confidence. Far more than the facilitation sa investment, ang the best ko na na-achieve so far is may confidence sa mga investors. Nakita naman natin ang Qatarman na mismo, kadapos ang mga establishment sa Qatarman. And you can never invite them din sa atong lugar kung wala naman sa confidence sa leadership. Kasi sa'yo maging kikita na lang sa mga investor, primarily is may continuity and at least, sabi pa nga, arangiran na paupayan ang pagpadalanan. Yan ang so far. Thank you. Scholarship program na na-mention ni Governor. Ang kaibahan nito sa ibang scholarship programs na ina-offer ng government agencies. Yung sa province, instead of return service, gagawin namin agripreneur ang graduate. So, 1:1, 4 years yung agriculture. So, 4 years din siya na magiging negosyante, and we will provide financial assistance para start-up capital ng student. And right now, we have a program ng province kung saan pwedeng pag-graduate, ang PD po ang magpo-provide ng support for the student. For example, sa ngayon, kulang na kulang kami ng table X. So if the student is interested to pursue layer production, then yun ang pupuntuhan ng probinsya para gawin niyang negosyo. So within 4 years, pagka kunyari, sawa na siya magiging negosyante, tapos nagsawa na siya ng madami siyang pera, then ayoko nang maging milyonaryo, gusto ko nang bumalik ulit sa then nasa sa kanya na yan. But the student has the option kung anong commodities ang gusto niyang tahakin, kung saan maganda sa farm ng kanyang pamilya na kung saan naka-locate. So, and malaki ang allowance, stipend pa lang nasa 25,000 na. Miscellaneous maximum of 10,000. Book allowance and uniform around 2,000, 2,500. Instead of laptop, magbibigay kami ng farm tools. And recommended na rin namin that during conduct of thesis, identification of thesis title, kung layer, dapat layer related na rin ang yung thesis para makatulong siya sa kanyang negosyo after graduation. Thank you, Doc. Thank you.